Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko ho kasing maglokohan tayo dito eh. Ang tinutulak ho ng Kamanggagawa Party List, buwagin na yung mga regional wage board. Buwagin na po kayo. Yun po ang posisyon namin. Kasi naglolokohan lang naman tayo dito eh. Kasi taon-taon na lang naglolokohan tayo dito sa mga regional wage boards eh. Magkano yung tingin namin para makasabay yung sahod. Take note po, ang ginagamit namin na salita ay makasabay ang sahod ng mga manggagawa sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. At sinusundan lang din ho namin kung ano nakasulat sa konstitusyon. Yung karapatan namin para sa sahod na kayang bumuhay. Wala hong manggagawa dito ang maniniwala na kayang bumuhay ng kasalukuyang minimum wage. Puro utang ho ang mga manggagawa dito, alam po namin yan. Bakit ko ho binabanggit na para tayo naglolokohan dito? Yung vice chairperson nyo ho, si Ma'am Desiree. Siya na po ang umamin during one of the lead committee hearings. Walang nakikita na rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Tapos nandito tayo ngayon, nagkakaroon ng public consultation para ano mangyayari? After the consultation, bibigyan nyo ho kami ng barya-barya, 50, 40, and you will say, sapat yan para sa mga manggagawa. Binabanggit ho sa krisis, pare-parehas tayong tinatamaan. Gusto ko pasinungalingan yan. Dahil iba ho ang tama ng krisis sa mga manggagawa, lalong higit sa mga minimum wage earners at sa mga middle class earners po natin. Alam niyo kung bakit? Buti pa nga ho, yung mga malalaking negosyo, kinausap ng gobyerno. Pero ni isang beses, hindi kinausap ang mga manggagawa. At ano ang tugon ng economic managers and the Department of Labor and Employment itself? Ang banggit, walang rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa and they would prefer. Mas nanaisin ng gobyerno na bigyan na lang ng ayuda ang mga manggagawa kaysa itaas ang sahod. Hindi po namin gusto ng ayuda. Ang gusto namin ay makatwiran na taas sahod para ho makasabay kami sa pang-araw-araw na kailangan ng mga manggagawa. Kaya itutulak ko rin ho sa Kongreso, kung hindi naman uusad yung pagbubuwag ng regional wage boards, marapat na lang na i-zero ang budget ninyo na regional wage boards. Bakit? Kasi hindi ho tumutugon for the past more than 3 decades. The regional wage boards has not responded to the needs of the Filipino workers. Di po kayo tumugon doon. Binibigyan nyo kami barya-barya. Binibigyan nyo kami ng mumo. At gusto nyo pa magpasalamat kami. At kung datos at datos lang ho, hindi nga present ng DepDev eh. GDP has almost tripled from 2001 to 2024. Labor productivity has almost doubled, 80% from 2001 to 2024. Yet, real wages, sahod ng mga manggagawa, halos hindi po gumalaw. Ano pong gusto nyong gawin ng mga manggagawa? Magpasalamat sa kasalukuyang sahod na meron kami? Kaya kami po ay diretsyong nakikipag-usap sa inyo para ipabatid po sa inyo kung gaano kawalang kwenta ang mga regional wage boards, gaano kainutil ang mga regional wage boards, at gaano po kayo kamanhid sa kalagayan ng mga manggagawa. And our position is, buwagin na po ang mga regional wage boards, tanggalin ang provincial rate. Ang punto po ay simple lang. Bigyan nyo naman po ng pagkakataong makahinga ang mga manggagawa. We will not accept any wage orders na mas mababa sa 200 o 100 piso. Yun po ang panawagan namin. Nawa po ay maintindihan ninyo kung saan nanggagaling ang mga manggagawa. Mga minimum wage earners, may mga pamilya, may mga anak na binubuhay. Di na po alam paano magsusurvive sa pang-araw-araw. Yun po ang pinanggagalingan namin. Laban para sa dignidad. Di kami pinapakinggan ng gobyerno, di pinapakinggan ng Kongreso, tapos maglolokohan lang po tayo dito. So magandang umaga po sa ating lahat. Tara na, kamanggagawa.